i-express ko na lang yung meaning ng love pagka about kay Kim. Yung love para sa akin is as long as nandyan lang siya and alam namin na magkasama kami, okay na sa amin yun. Parang yun nga yung sinasabi natin yung sa triangle kay God na si God nasa taas, tas basta kaming dalawa is magkasama lang kami sa baba. Anything possible, anything magagawa namin. Ayun, basta si God nasa center lang parati nung love nasa center naming dalawa. Maniniwala kami na lahat magiging okay. Takot ay di nadama, dito ka lang palagi sa aking tabi, lahat kayang harapin. Dapat lang talaga meron kaming quality time kasi hindi mga magkasama parate. Actually, walang exact moment para sa akin. Kasi parang sa akin, every time nagiging special siya, every time meaningful, basta magkasama kaming dalawa. Sa yung dalawa po, kay mama, sa kay nanay, naiiyak ako. Thank you po kasi sinuportahan niyo po ako. And hindi ko rin naman magagawa ito kung wala po kayo. Thank you lang. Thank you sobra. Puso ko, kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama dito. Ayun, nanay, tatay, thank you. Thank you sa pag-aalaga sa akin kay kuya pa sa habang magkakasama tayo. Mamimiss ko rin yung pag-aasikaso niyo sa akin tuwing umaga. Sa paghahatid, tatay, maraming Kahit masaktan, ika'y pupuntahan kahit saan ka man. Kung kailangan mo ako, aking mahal. Dito ka lang, kahit puso ko'y pagod at parang di na kaya, mamahalin pa rin kita. Dito ka lang, wala. Happy last month. Di ba naiyak ako, ganun lang pa nga. Finally, we made it from schoolmate to lovers and now we're married. Unang-una, thank you for keeping in love with me kahit sobrang iksi ng pasensya ko sa mga bagay-bagay. Thank you for everything. Hindi na kulang ang adobo mo sa buhay. Sobra-sobra pa nga. May pangkaldereta ka pa. O, di ba? Pati paksiw. Dating first Christmas, first New Year, first birthday as mag-girlfriend, boyfriend. Ngayon, first Christmas, New Year, birthday as mag-asawa na. Biruin mo, abot tayo sa ganito. Dati kailangan mo pa ako sunduin para makapagkita tayo. Ang dami na nating napagdaanan at natutunan. Away, batiin, everything. Nagsimula sa pagsakay natin ng Pandakan bus hanggang dumating ang unang motor na si Kenzie. Dominic and Kimberly, when we speak of marriage, we always associate it with love. True enough, I don't even think that there can be marriage without love. And that is also our own understanding of what marriage is all about. There should always be love.
mangarap tayo magkaroon ng sarili nating tutuluyan hanggat sa unti-unti nating nagawa. Pero habang ginagawa natin ito, hindi natin napansin, ang dami na nating lesson at memories na natutunan at nabuo. So, ayan. Let me start this vow by saying, mahal na mahal kita, pare. Sa lahat po ng mga hindi nakakaalam, tawagan po namin dalawa is hindi baby, hindi babe, kundi pare po. Tapos, let's start sa unang core memory ko about sa'yo after maging tayo. Unang-una natin hindi ko makakalimutan is yung naglalaro kami ng basketball. Then after namin maglaro, nag-chat ka sa akin. Sabi mo, may chocolate cupcake dyan sa bag mo. How do you coexist? As imperfect human beings, it's all about embracing one another, accepting each other, not really expecting highly of the other. And having said that, Dominic and Kimberly, even if somehow we are trying to downplay such ideals, it doesn't mean that you have to live according to such imperfections. No. There should always be that effort to make yourself the best husband. Maybe not perfect, but at least the best husband. And also the best wife. Unang-una sa lahat, at alam ko walang kukontra, isa natutunan kong humaba ang pasensya ko. Humaba ang pasensya ko, humaba ang aking pasensya. Sa loob ng 9 years na yon, at alam ko nga haba pa ito, lalo simula ngayon. Naalala mo yung dati kong caption sa isa nating profile picture, yung picture na kasama natin si Kenzie. Isasama kita sa lahat ng rides ko, basta handa kang maging future bride ko. At ito na nga ngayon, andito na tayo.